Magandang gabi po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Gusto ko pong ikwento sa inyo yung mga napapansin kong kababalaghan, no? Hindi naman masyadong pero kababalaghan. Una na po, unang napapansin ko ay ito pong si Nino Barsaga. Kilala ninyo si Nino Barsaga? Yung isang vlogger na, kilalang vlogger na palamura. Mahilig magmura. Mahilig magmura pero hindi natatanggal ang channel. Ano? Ba't kaya? Ito pong si Nino Barsaga, alam nating lahat na super DDS ito. 'Di ba? Ayon nga sa kanya, siya ay ang pinaka-original na DDS, Duterte supporter, no? At syempre, at inamin pa nga niya na tumatanggap siya ng bayad sa mga politiko, lalo na dito sa mga Duterte. Ngayon, ano ba ang mahiwaga? Kasi po sa ngayong panahon, tinitira niya po binabanatan niya ang mga Duterte. 'Di ba? Yung mag-amang Duterte, si Sara, si Digong, na parang nakapagtataka kung bakit ginagawa niya ito. Kanina nga yung napakinggan ko na video niya kanina, minumura niya yung mag-ama eh. Para po kasing napaka-imposible ng isang super diehard DDS ay makuhang biglang magbago, tapos ngayon nakapabor siya sa government natin ngayon, sa BBM, tapos nakukuha niyang mura-murahin ang mga Duterte. Di ba nakapagtataka? Yun. Kasi para tuloy naisip ko na sinasadya kaya ito? Binabayaran ba siya para gawin to? 'Di ba? Kasi parang imposible na magagawa niya 'yan. Biruin mo, mumurahin mo ang Duterte? Hindi ba siya natatakot niyan? The fact na dati kang DDS ka man o hindi, pero the fact na minumura mo ito, aba, para kang naguhukay ng libingan mo niyan. Yun po ang unang pinagtatakhan ko. Hindi ko alam kung anong totoo. Ngayon naman, ito nga pong mainit na issue na tungkol sa mga video ads na paninira daw kila Amy Marcos at sa mga Duterte. Na according to Amy, although hindi niya pinapangalanan, pero talagang ang tinutumbok niya ay yung kampo ni BBM, Martin Romualdez at First Lady Lisa. Na kesyo nagbabayad, mayroon daw pondo na 400 million para lang siraan ang mga Duterte at siya at si Kibuloy. Sa kanya nga lang daw, kay Amy Marcos lang, ang nakalaan daw na pondo ay 25 million. Well, napakinggan ko na po yung sinasabing video ng paninira. Okay, ganito. Kung pinagbibintangan po ninyo ang kampo ng Marcos Romualdez, hindi ako naniniwala na magagawa nila yan. Dahil unang-una, hindi po nila ugali ang manira. Tama mga kababayan, mga Marcos loyalists? Sa sobrang kabisihan nitong ni PBBM, magkaroon pa siya ng panahon na gawin yan? Or maiisipan pa ba niya yan? At saka ang isa pa, sa tingin ko po, wala sa pag-uugali ni PBBM at Romualdez ang ganong bagay ang manira. Gagastos pa ng ganon kalaki. Na kesyo
pera daw ng taong bayan ang ginagamit para magpakalat ng video ads para manira? I don't think so. I don't believe, mga kababayan. Ang sabihin mo, ang pinapaniwalaan ko po, sila mismo, yung kampo nila, ang nagpapakalat ng ganitong mga paninirang video. Dahil sila po, sa totoo lang, alam naman natin na sila nga ang nag-umpisa ng mga siraan. Puro paninira ang ginagawa nila sa Marcos administration, di ba? Lalo na kay Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa, kay Martin Romualdez. Sila ang magaling dyan. So pwede ba, ako po ang mga kababayan na pinapaniwalaan ko, sila mismo ang may gawa niyan, tapos ngayon ibinibintang nila sa Marcos camp para lang sirain ang reputasyon at credibility ng Marcos camp, Marcos Romualdez, Lisa sa mga tao. Pero kung matino po tayo mag-isip, mga kababayan, isipin po natin na sino ba ang mahilig manira? Sino ba ang may ugali ng paninira? Ako, I don't believe talaga. Itong mga ginagawa ito ni Amy Marcos, kayo mismo ang may promotor niyan. Kayo, yung kampo ninyo, Kibuloy Duterte, Amy Marcos. Kaya pwede ba? Huwag nga kayo. Ngayon, ang isa pang medyo pinagtatakhan ko, ito pong biglang pagkahuli kay Arnie Tevez. Di ba nahuli siya about, sabi nung linggo, actually last week pa pala eh. Last week pa, pero bakit hindi ka agad na ibalita? 1 week after pa. Bakit kaya? At saka isa pa, ang pinagtatakhan ko, napasabay po dito sa sobrang mainit na issue tungkol naman sa paghuhuli, pag-aaresto kay Kibuloy. Kumbaga, itong si Arnie Tevez, dating alam na po natin, alam na ng gobyerno, alam ng lahat kung nasaan si Tevez. Alam ng lahat na nandoon nagtatago sa Timor-Leste. O ngayon nga, 'di ba? Doon nahuli kasi nga nandoon nagtatago. Pero bakit lumipas ang 2 taon bago hinuli? Samantalang alam naman natin na nandoon nga siya. Kung kinayang arestuhin ngayon, bakit hindi kinayang arestuhin nung nakaraang 2 years ago? At ngayon ito, imbes na ang pinagtutuunan ng pansin ng mga otoridad, itong pag-aaresto kay Kibuloy na medyo problematic, isinabay pa itong kay Arnie Tevez. Parang ba? Hindi ba kayang arestuhin si Kibuloy? Tapos ngayon nahahati ang oras, nahahati ang focus dito sa bagong balita na susundan ngayon ng media at ng mga tao itong pagpapabalik, itong pagbibitbit kay Tevez pabalik ng Pilipinas, o di natatabunan yung kay Kibuloy. 'Di ba? Maraming mga kasi dun po ako nagtataka na 2 years ago, dating alam na natin kung nasaan itong si Tevez nagtatago. At napaka-imposible na bakit walang nagawa ang mga otoridad na arestuhin ito. Nandiyan lang naman sa malapit. Lapit-lapit ng Timor-Leste. Tsaka the fact na alam kung nasaan, bakit hindi kaagad na aresto? Lumipas pa ang 2 taon. Yung kayang gawin ngayon, kinaya namang dapat ginawa nung 2 years ago.
O di ba? Ano ang paliwanag doon? At ngayon, itong pinakamalaking kababalaghan po, ito ngang nadiskubre na mayroong naka-empleyo na mga Chinese nationals diyan sa Philippine Coast Guard. Alam nyo, nakakagulat ito. Sobrang nakakagulat. Sa lahat ng mga naging issue lately, ito po ang hindi ka panipaniwala. Tsaka ang tagal-tagal na, 2 years, 3 years na palang nangyayari, bakit hindi ito nalaman kaagad? Ako alam na natin kung bakit nangyari ito sa panahon ni Duterte. Alam na natin kung bakit niya ginawa yan. Na, siyempre, sino man maniniwala na wala siyang go signal dyan? Dating si Duterte po, talagang may mga ginagawa siya na puro pabor sa China. 'Di ba? Lahat na lang talagang isinusubo sa China ang Pilipinas. Mula sa mga pabiro, mga salita, sa gawa meron din. Kita mo to? Kaya pala parating, hindi pa ka tayo nagtataka? Tuwing mag-re-resupply ang Coast Guard doon sa Sierra Madre, bakit parating nahaharang? Parating alam ka agad ng China? Yun naman pala my goodness. At isang napakalaking issue, maselang issue, isang napakaselang ahensya kung saan ang isang imposibleng bagay na magtatanggap ng empleyado dyan, may mag-i-empleyo dyan na tao ng kalaban? Chinese talaga? Hindi man lang Filipino-Chinese or buti naman lang sana kung Japanese, Amerikano, dahil kakampi natin. Pero my God, of all people, Chinese talaga? Now, kung ito po ay nangyari, panahon ni Duterte, bakit naman lumipas ang pangalawang taon na ni PBBM? Parang napaka-ano natin, yung napaka-lenient. Parang hindi na, dapat, yung mga opisyal natin, yung ahensya natin sa national defense, yung sa security, sa national security ng mga ahensya, hindi ba dapat alam na kaagad ito? Hindi ito nalaman? Hindi ba tayo nag-check? Hindi tayo nagmo-monitor kung sino kaya ang mga nandiyan? Wala bang listahan? Walang record ng every agency, lalo na sa mga ganitong ahensya na napaka-delikado, maselan, delikado na ma-infiltrate. Hindi pa dapat lahat ng mga security issues nalalaman? Matagal na tayong binubuli ng China na every time na lang na magdadala ng supply doon sa barko sa Ayungin Shoal, parating nahaharang. Hindi ba tayo nagtaka? Kayo na nandiyan dyan sa security department? Hindi man lang ba chinek kung sino-sino ang mga kasalukuyang mga tao na naka-empleyo na nandiyan dyan? Ano ba yan? Parang masyado tayong pabaya. Nagiging pabaya po ang gobyerno. Sorry to say. Ito na nga may nambubuli sa atin, gusto na nga tayong sakupin. Parang hindi tayo nagiging maingat sa mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung paano ito na-discover.
hindi naman ang nakadiscover, hindi opisyal ng Department of National Defense, kundi isang kongresista. Congressman pa talaga ang nakadiscover. Hindi yung ahensya mismo na concerned dito sa isyung ito. Ano ang ginagawa natin? Kaya naman alam niyo, kaya naman tayo na pagtatawanan ng China. Mababa ang tingin sa atin. 'Di ba? Masyadong mababa ang tingin sa atin ng China. Wala silang respeto sa atin kasi bukod sa nababayaran tayo, nabibili ang Pilipino, masyado tayong pabaya, patiwang-tewang. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Anong masasabi nyo? 'Di ba? Okay. Yun lang naman po ang gusto kong sabihin sa ngayon. Maraming salamat sa panonood at see you in my next vlog. Peace.